Good morning, everyone. Praise God, no? Kay nag-ulan na yun. Kay dati, wagid siya kaulan. But we thank God kay through His goodness, we consider rain a blessing. Kaya in spite sa ulan, naata din ni to worship Him. Amen? Ako, every Saturday evening, nag-pray ko nga, Lord, kung kinsa tong gusto nimo to worship with us together, guide your steps. Kaya kabalo mo, basta Sunday, daghang kayo ng Sabado pa lang, daghang kayo ng hindrance. Kaya para di na ka-worship kay Lord. Natural na siya, kaya the enemy is at work in this world. Kung na siya, kita Christian, ang ugma Sunday worship day, pray na tadaan. Pray that ang atong path will be protected by our angels. Ana din natin mga. So, praise God and welcome to our worship service this morning. Today, we are happy and glad no kay si Dr. Simon Paul. Ano din siya? Actually, di ba previous Sunday, nag-pray ta. Ato siyang giampuan. I think 2 Sundays, gi-prayhan nato siya. And paggawas yun sa iyahang first day exam, ingon siya, lisod na di, ambo to. So, sige, wala, may nagundang o pray. We continue to pray and finally, niya na siya, commit na lang nato to sa Ginoo kay lisod niya. But praise God, i-ansiran niya ang atong mga prayers. Ako natagan o glory sa Lord. So ano na siya, no, kita mga believer of Jesus. Whatever we do, pray. Dili kita dapat magkuhan. Because there are things na abi na itong mauna ni, but God has a better plan for us. Amen? Amen. Anak kita, permit. Ato give ng ikuha kayo. So, yesterday po, ganinang buntag, akong anak na engineer na nasa Sambonga, naman sila seminar, so nakabisita sila dire, pero amot na, naabtan na ito kung Sunday, ugto na magod sila na abot. Nilarga po sila ganinang buntag, sayang din, ika-attend sa worship. Pero dito na lang daw sila sa Zamboanga mag-worship po niya. May evening service dito. But we praise God dahil nakakarga na yun ko sa akong apo. Ang nagbantay si Pastora. Ang kasi sa apo, pagkadlaw na. Straight, no? Agi-agi na po dito. Pero kami di ay nag-alaga sa among mga anak, kaming 5 kalalaki. So, nalipay ko, murag na-refresh akong memory ba? Sa lisod ay mag-alagang bata. So, kinsa itong kuhan, mo na siya, we pray for strength sa Ginoo. Because the Lord, He will hatag na siya sa iyang help, iyang protection. So, gabi po, nag-celebrate po me sa birthday ni Christine. No, praise God kay si Nadine. Kami nag-fellowship po niya sa family. Nya karong Tuesday, birthday na ko. Pasalamat ko sa Ginoo kay makaingon ko ba na ko, Lord, karon na gid na ko gibati unsa ning kanang mapil sa 60 years old kay murag nagluyan ako. Katawa si Dr. Simon kay siya ana na di 66 naman ka. Karon na ako nabati mga kuan na ni tigulang medyo maluya gid. Abi na ko dili. But I praise God tungod sa iyang kaayo sa kinabuhi. So we praise God. No, kinsa pa nag-birthday gani karon kinsa to mag-birthday sa April? Si Prince Humana? Ha? Ha?
Sa April 30, si Princess, si Prince, atong 10 o kuan. Carl, 23? Kadungan ta? Kadungan, 23. Oy, praise God naman, pastor ko ka. Actually, ang kuan mangod sa pastor is a leader. So, ako bitong na-notice si Carl, leader na yan. Actually, kita mga Christians are called to lead. One way or another. Dili na siya yung pagka-pastor o kung asa ta ibutang nilo, He wants us to lead. So, atong pasalamatan kay we can give praise and thanks to Him. Kanya, naata din aron sa pagsimba o dahil sa iya, pasalamat ta kay siya man ang nagbuot sa time nga matao ta sa kalibutan. Anak din na siya. So, kamong mga those of you who are still young, kamong mga bata pa mo, start thinking of your future today. Commit sa Ginoo. Ay naay uban sa ato gamay kuan ma-discourage, walay direction, lisod na. Let us make life exciting. Amen? Amen. Di ko ta mahadlok because we have a God whom we can pray. Pag naay trial, ato na tubangon. But then, pray ta, Lord, ano man eh? Why lain na tong strength kundi the strength that comes from the Lord. Amen? Amen. So, ato din na siyang gamiton kay ang trial come and go. Naagin na siya in this world. But when we pray to God, He will give us strength to overcome it. So this morning, as we worship Him, atong iandam atong mga kasing-kasing, una-una atong i-focus sa iya, ato din prayhan si Pastor Sam, ay na sila'y audit sa Matid. So, Friday pa siya dito, naningkamo itong gabiin ka ulit. Pagtawag na mo, gabiin na ito ako sa dito, diyan na lang ka matulog. Ayaw na lang ang travel sa gabiin. Gisum man, mga 8, dinner pa sila. Oto nga, let's continue to pray for him. Ano yung work? Ministry, gahapon na siya sa compassion man siya. So, naa siya sa ministry. And we praise God kung kita sa atong kinabuhi, iman-inan ninyo, whatever you do, wherever you work, make it part of your life to be a minister of Jesus. Amen? Atong ikon nga, Lord, how can I serve you sa akong workplace? Ano na siya. So, at maapil na sa atong message today. So, let us now stand for our meditation. Ato ni basahon pinaagi sa pagtuba-tuba. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning that we can once again come together to praise you and to worship you. Thank you, Lord, sa imong goodness, your blessings na imong gihatag sa imong katawhan. Thank you, Lord, sa strength na imong gihatag to those who have been tested last week, sa ilang workplace, sa ilang family, sa ilang relationship. I pray, Lord, that your love will always be the greater factor sa among relationship. Everything that we do, let love
be above all. Because you taught us how to love because you first loved us. Now we can learn how to forgive and how to love. Bless your people today, Lord, as we worship you. We pray that your Holy Spirit will be with us. And we pray, Lord, for the message that you have given to me, that it will be remembered by your people and it will make them spiritually strong. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Let us sing our worship song this morning. Samatang Adna. Sa ating mga kapitbaw, ating mga kapitbaw, pwede mo tutulungan natin. Tutulungan natin mga kapitbaw natin sa Panginoon. Sa matagalaw, gusto ko magkauban ka. Sa matalakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, kanunay gitinguhan. Hiling akong do'y ikaw man, ang hangin nag-iinhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Yes, Lord. Ikaw ang tanan sa aking kinabuhi. Salamat, Lord. Speak to us, O God. Bless your people. Thank you, Lord God. Sa matagalaw, gusto ko makauban ka. Yes, Father. Thank you, Lord God. Sa mataglakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, kanunay gitinguhan. Di na pundo, ikaw man, ang hangin nag-iinhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan.
Let's continue to worship our Lord as we sing the next song. Let us sing this from I our heart. love you, Lord. I love you, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, Yes, Lord. Thank you, Lord God. and all my life you have Yes, been Lord. so, Salamat. so All the good things na imong gihatag sa imong kamay. every breath. Praise you, Lord. Hallelujah. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. Yes, Lord God. 'Cause all my life you have been faithful, Thank you, Lord. and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Padayon ta sa pag-worship sa atong Ginoo. Like
giving to Him our thanksgiving, magpasalamat na. Kani nga itong gikanta karon na all my life, ang Ginoo faithful sa ato. Ang iyang goodness, nagagukod sa ato. In other words, if you are in Christ, the blessing of God will overflow. Ginagukod ta. So kung kaning song is only a song sa imuha because wala pa nahitabo, pray to it karon. Lord, let your goodness run after me. Because when the goodness of God will run after you, ang blessings will overflow. So this time, if you have not prayed that prayer before, iampo, let your goodness run after you. Salamati siya, even sa mga ginagmay na butangan, yung na-receive. Because God wants us to be grateful for small things. Kaysa makapasalamat ka sa gagmay ng butang, how much more if He will give you more blessings. So this time, let us take this time, this moment, to worship Him with our prayers, with thanksgiving and our request. So let us pray to our God. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, you can see and you can hear the prayers of your people. You can see their hearts and what is in their minds, O God. Kami, Lord, ani dinhi to worship you and to give you glory and honor, to thank you for all the good things that we have received from you. Thank you for allowing us to overcome the trials that has come. Thank you for teaching us how to forgive. Thank you for allowing us to love one another. This morning, Lord, we ask for your presence by the power of your Holy Spirit as we worship you today. We pray, Lord, that you will open our hearts and minds to understand
the message that you will give to us. We pray for our brothers and sisters who are not able to come because of circumstances that is beyond their control. Amo silang binaangkuan, Lord, have mercy on them and speak to them. Amo kong gina-pray si Pastor Sam as he is on his way to Davao. Protect him. Guide him, O God. Keep him safe in your hands. Thank you, Lord, for answering our prayers. Particularly for my son, Dr. Simon Paul Narumal. We give you praise and glory because, Lord, in spite sa kalisod sa exam, you naghimong kag milagro sa ilahang result. Nothing is impossible sa iyo. Lord, wala ko kabaloon sa mga request sa imong katawhan who are here today. But you can see them, you can hear them, and I pray that you grant it to them. Because that is your promise. Allow your goodness to run after them. Allow your blessing, Lord, to overflow sila. Thank you, Lord, for healing the sick, giving us strength, and restoring our good health. Today, we commit this time to you, Lord. We pray for all the birthday celebrants of April, katong humana o katong coming pa. We pray for your blessing, O Lord. Salamat, Lord, sa iyong maayo sa aming Lord. We pray also for protection for the family of my son, Daniel Analo, and si Chico. Them safe, O Lord, as they are flying to Sampa. We pray for the members of God who is struggling. Speak to them para madungog nila kung sa ikong direction. That they can overcome it. Because the promise ka, Lord, no temptation or trials that has come to you that is difficult. God is there to help you and will provide a way of escape and give you strength to endure the test of life. So ako nang gina-pray, O God, for those who are in trial, give them strength. For those who are blessed, give them the heart to give and share their blessings and to be grateful to you. And for those who are still searching for your direction and for your blessing, grant their prayers. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, mag-ikot tayo. Praise God, no? Kay taon na nga walay ulan, karon ni ulan, sign of blessing niya. Mga sagbot ko, mga matay na. Pagkaroon, basig mo tubo na ni. And today, ang atong hisgutan is about our faith in the gospel of Jesus Christ. Ang atong pagtuo sa gospel of Jesus Christ. Daghan manggong anang mga Christian churches today na lain-lain o tinuhuan, isa rin ang ang Bible. Pero,
lahi man ang pagtuuan ni, lahi ni, niya magkita, maglalis pag yun. No? Sabi na ng mga baptist, tapo ka na. Di ba, maglalis na, di ba, Brad? So, atong tanawon sa Bible, unsa ng gospel. Kunya, diha na to ibutang ang the gospel of Jesus Christ. Para pag naay mga mo kanang mo istorya nga about Jesus unya, naanay mga dugang kabalon ta nga dili na mao. Kay kani in fact sa Bible, even sa katong pagsugod sa kaning churches, kay sa una house churches man, pagsugod ani ang mga disciples, ang mga tinunan, naa sila'y dili pag sinagtanay sa mga issue sa gitudlo ni Jesus. So muna ato po nang ma-take up karon. Unsa ni siya, unsa nila pag-resolve. So this is putting our faith in the gospel of Jesus Christ. Actually, last year ako na ning gi-share sa inyo unsa ng gospel. You should itatanan a true Christian should understand unsa din ng gospel. Sa binisaya ng gospel, maayong balita. Una siya. Unsa din ang maayong balita? So pag kabalo ka sa maayong balita, imong gidawat ang maayong balita. Yan na po yung abot nga dungaga na di na maayong balita. Kasi mausab na ang maayong balita. So ato ni siyang tanawon from the Bible para diha na to ibutang ang atong pagtuo diha sa the gospel of Jesus Christ. So akong text, akong basahon sa Galatians 1 6-8, unya mo jump ka sa 11 to 24. Galatians 1 6-8, unya 11 to 24. I am astonished, si Apostle Paul ang writer ano, siya, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. So actually, nahitabo na dahil sa unang naghimo og letters si Apostle Paul sa mga Christians dito sa Galatians. Iyan yung letter nga, tingala siya nga nung lahi naman ang inyong tinuhuan. Nagklamo si Apostle Paul. Nga, you are turning to a different gospel. Verse 7, not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. So sa una pa ni, verse 8, but even if we, muna yung ni Apostle Paul, or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be cursed. Muna yung ni Apostle Paul. Verse 11, for I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. Verse 12, for I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So extremely zealous was I for the traditions of my fathers. But when he who had set me apart before I was born, and who called me by his grace, was pleased to reveal his Son to me, in order that I might preach him among the Gentiles.
I did not immediately consult with anyone, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away into Arabia and returned again to Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to visit Cephas. Yan si Cephas mo ni si Simon Peter. And remained with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. In what I am writing to you, before God, I do not lie. Then I went into the regions of Syria and Cilicia, and I was still unknown in person to the churches of Judea that are in Christ. They only were hearing it said, "He who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy." And they glorified God because of me. May the Lord bless the reading of God's Word. Kanina akong ibasa is a letter of Apostle Paul to the Galatians. Iya yun yung ingon din sa verse. Ingon din siya na what I am writing to you. Kuwang yun tinuod yun no? Ingon niya dito sa verse 20, in what I am writing to you before God, I do not lie. Mao na ingon niya Apostle Paul. Because ang una ni natay mga truths nga makita dinhi sa letter ni Apostle Paul. So, atong three major truths. Actually, daghang truth ma-pick up nato dili. But tulo ka truth ang i-convict ni Lord sa ako nga i-share sa inyo today. And number one is that the gospel of Jesus Christ is not man-made. Dili ni hinimo sa ako. Number two, that dili ta dapat ma-deceive easily. Do not be deceived by another gospel. Kaya naana sa una pa, unang imong letter si Apostle Paul nga ang gitudlo sa ila about the grace of Jesus Christ niya lahit naman po ang nanay mga dugang. So muna atong bantayan in our faith sa gospel of Jesus Christ. And number three, how to glorify God by your faith. So three things muna atong discuss this morning. Number one, the gospel of Jesus Christ is not man-made. Kay kabalo mo, there are, compared to other religion, tao lang naghimo. Pareha ng Buddhism, si Buddha naghimo na kanang meditation, transcendental meditation. Ang iyang ginatudlo to those who will follow him na makaabot ka sa langit, pinaagi sa pag-meditate. Muna yung tudlo. Pero I don't know kung he is teaching about soul, the soul of man. Napay uban na they talk about kaning ilahang mga doctrines, pero wala sila proof na tinuod. Kaning gospel, si Jesus Christ, imagine ninyo, 400 years before na tao si Jesus, gi-predict na daan, gi-prophesy na daan ni Isaiah. Naana sa Old Testament, mo na kitang Christians, dili na to mabulag ang Old Testament sa New Testament. Although ang Old Testament, it talks about the more sa Judaism, practice sa mga Hudiyo, Jehovah, kanaan sa Old Testament, di ta kabulagan na because in the Old Testament, diha gipredict nga naay matao nga Savior. 400 years. So sa ato pa kung ang lifespan sa tao
tag 100 para dali lang nato ma-imagine. So 400 years, upat ka lulo. Lulo. Ikaupat na nga grandfather, 4th generation. Kung tag 100, kaya tag 80 raman. Di 400 divided by kuan di 5. Ana na siya. Isulti na nga naay ingon ni mo ni gisulti Isaiah 9:6. For to us a child is born. To us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So wala pa si Jesus, 400 years before wala pa na tao si Jesus, gisulti na sa Bible. Mauna ang unsa ng Bible na to. Giprophesy na to. Naa daw bata nga matao, unya siya maoy mo rule sa kalibutan, ang government. Actually, mo na ginahulat na to pagbalik ni Jesus. Mo rule ta sa kalibutan together with Christ. Mo na kung ingon gyud ang Bible, walay tawon nga mahapil diri. Kaya ang gusto ni Jesus katong mga tao who are strong and isog, who will stand for righteousness. Revelation 21:8, mga talawan di pasudlon sa langit. Kaya ana man, naon mo pusil, diri ko. Bali-bali na siya. God wants the Christians to stand for what is right. Dili talawan. Mao na gipredict daan. Ingon siya, his name shall be called Wonderful Counselor. Kinsa man ang counselor according to the Bible sa time karon, ang Holy Spirit. But the counselor, the helper, ang sa patong name sa Holy Spirit, the advocate, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance everything that I have told you. Muna isulti sa John 14:26. So, ingon diri, ang His name will be called Wonderful Counselor. Unya, ang His name will be called Mighty God. His name will be called Everlasting Father. Prince of Peace. Kinsa man Prince of Peace? Si Jesus. So, kanilang gi-predict 400 years before, gisulti na nila Father, Son, and Holy Spirit. A child is born, mahimong bata. Kana nga bata, mao na ang Father, Son, and Holy Spirit. I-predict na the government in the world will be under Him. Mao na, makita din na ninyo verse sa Bible nga, we will reign with Christ. Ubanta ba? Ayaw mo kalimot na ang Christians will reign with Christ. Mao na, it's sad to say, makakita ko Christian, sa manyawi mo naman, wala, dili siya ready ng anak. Pero si Lord ay upuan, but I want you to understand mga igsoon who are here today, that you will reign with Christ. So ask yourself, ready na ba ko anak? Kung di pa, continue to know more about Jesus, kay i-appeal man kita diha. Amen? So, the second, na siya first, kuan nga, kaning atong gospel is not man-made. Mauna ingon ni Apostle Paul, kaning akong gi-share sa inyo, the gospel that was preached by me is not man's gospel. Dili ni hinimo sa tao. Kaning gospel, kabalo mo, when Jesus na matay niya, ni-resurrect, 50 years later, 50 years ba, gikan sa pag-resurrect ni Jesus, nagsulat na si Matthew, Mark, Luke, John, Acts, si Luke, siya may writer sa Acts, 1 and 2 Corinthians, si Apostle Paul,
Romans, Ephesians, si Apostle Paul nagsulat gisulat na in the span of 50 to 70 years after Christ resurrected. Unsa may pasabutan ni? Buhi pa ang mga tao nga naka-witness kay Jesus. Buhi pa. Gisulat yun ni. Mao to si Jesus when He resurrected. Nagpakita siya sa mga apostles and then nagpakita siya to more than 500 people. At the same, mao na nga kana siya nga time katong 40 days nagpakita siya. Proof nga buhi siya. Sumo ni siya ang Bible. Gisulat diri nga katong patay na buhi. And if you believe, kamo pod mabuhi kita pod. Mao na siya ang faith nganong Christian ta. To give us hope and to put in our mind na since ang Ginoo nagpakatao to show us na mabuhi ka pag mamatay if you believe in Him. It na kondisyon niya. Ito ko ka. Mao ni siya nga nganong i-share nako our faith in the gospel of Jesus Christ. Unsa man ang imong ginatuuhan. Kay basig pangutan mong mamatay ka karon. Langit ka? Ambot lang sala ang gugapon. Sa ato pa ang imong faith tuwa sa imong binuhatan. Ang ingon sa Bible, faith kay Jesus Christ. Okay? Nga naman yung the gospel of Jesus Christ is not man-made. Nga naman dahil naaba dahil mga pagtuong hinimo sa tao. Kanang Muslim faith, kanang Quran was written 300 years after si Muhammad ni adto sa langit. Tanawan ninyo sa YouTube. So, 300 years, ato pa, wala na yung witness. Basta maudaw na yung gipangsulat ni Muhammad. So, iyang gi-compile, iyang gi-himong Quran. Pero ilan ang gi-check, wala sila yung kalot na evidence nga tinuunan. Di pareha sa Bible na ay Dead Sea Scrolls, na ay katong original manuscript, na kalot nila na sa museum. Ang gusto mo tanaw dito, mao na siya ang Bible. Na ay evidence kaning gospel nga ginasulti nato. So dili ni man-made. Katong Quran, gihimuan nila og writings pero wala ebidensya nya giunsa man pag abot ani sa writer nganong nakasulti unsa iya mao daw nay gisulti ni Muhammad gipasa-pasa 300 years later na gisulat. So simple karon diba ka ng game nga maglinya ka na ko ihong diri pag abot dito mausab na ba mao na siya problem sa verbal. Dili pareha kung written na anay evidence mo gina siya bisag sa court ang verbal dili na dawaton. It must be documented, written. Mao na ang Bible. The Bible 400 years wala pa si Jesus na anay gisulat. Pagkabanaw ni Jesus 50 years later na po yung writing sa testimony na si Jesus na banhaw. Mauna ang gospel. Dili na man-made. Kung sa pa yung mga man-made, kanang Jehovah's Witness, nagkuha sila o kaning Bible, ang ilalang interpretation niya, usab nila, naghimo sila lain na Bible para mo fit sa ilahang gi-declare. Ang una nilang statement, 144,000 na daw ang mantog langit. Nya kay daghan naman sila membro, niabot na mag 1 million. Igiusap nila. May daghan over the world. Pero maugid na yung unang doctrine nila. Dili na, butang-butang kay kanang sa Revelations nga 12 for each tribe.
Mao to ilang interpretation. Sila daw to. Nya 144,000 nya kadaghan man ni kuyog ni tuo. Ani abot na mag-billion di giusab nila. Mao daw to yung mga leader na nila, no? So daghan daw na dugang ana na. Mao na problem if it is man-made usbon. Kaya para mo fit sa i-declare. Unsa pa ang actually daghan kaning Mormons, Jesus Christ of Latter-day Saints. Kabalo mo ana nga man-made na kay ang declaration ni Joseph Smith kana daw Angel Moroni nagpakita sa iya og 7 plates. Actually 30% sa Book of Mormon gikan na sa gospel na kay Mark. I don't know unsa pa kay wa na gyud ako details, pero ang ingon sa YouTube 30% sa Book of Mormon is the same as the Bible, gikopya nila. But 70% mao na tong the golden plates nga gipakita ni Angel Moroni kang Joseph Smith. Kato ilang founder. 1800 man to na founder ni Joseph Smith. So, gipangita asa naman tong katong mga golden plates na kay proof para mo to. Ingon siya, wala, gikuha o balik ni Angel Moroni, dinala na sa langit. Wala ebidensya. Mauna siya ang man-made. So kita, I want to, anong gisulti ko ni, kasi Apostle Paul lagi, nagreklamo siya sa una pa nga panahon nga, dili ba na mao ang akong gitudlo sa inyo? Nganong na tuo naman po muglain nga tinuhuan. Kaning gospel nga akong ginatudlo, walay nagtudloan ni nga tao sa ako, si Jesus Christ mismo ang nagtudlo. Mao nang iya yung gisulti diri sa Book of Galatians. Si Apostle Paul manggod, kuan ba yan ni? Kanang Pharisee ba yan ni? Bata-bata ni sa pari. Actually, pari ni. Pharisee. Ang trabaho sa Pharisee mo yung nagatudlo sa Bible, kaning Old Testament. Ang priest mo na yung tig-sacrifice. Ang high priest mo na ilahang pinakalabaw. So si Apostle Paul, Pharisee na siya. Ang iyahang gipanghimo, dakpon niya ang mga Christian. Kung basahan ninyo ang Galatians 1, pag-abot sa inyong balay, makita ninyo ang iyang testimony. Dakpon niya, iyang sudlon sa mga balay, kaya ang simbahan sa una, house church man, sudlon niya, ipapriso niya, dakpo niya. Nangayo pagod siya authority from the high priest. O nga, karon gikan siya sa authority, na siya authority, padulong siya Damascus, nagpakita si Jesus sa iya. On the way to Damascus, ingon dito, I saw a light, I heard a voice. Nahulog siya sa kabayo nga iyang gisakyan. Pagmata niya, buta na siya. So, nadungog niya ang tingog na tama na ng pag-persecute nimo sa ako. Ingon siya, who are you, Lord? I am Jesus, the one you are persecuting. So actually, si Jesus nag-reveal himself to Apostle Paul. Si Apostle Paul, Saul pa ang pangalan niya sa una. Wala niya na-appeal sa 12 disciples. Wala siya appeal. Pero Jesus directly spoke to him kaning 3 years. Hindi siya may nagtudlo sa iya. Muna ingon niya, when I encountered Jesus, wala ko nag-adto kang Peter, kang James, o kinsa mga disciple dito sa Jerusalem. Wala, ingon niya. But I went to Arabia. Dito pag-in siya inon sa Arabia. 3 years siya gitudloan ni Jesus. Kay ingon niya, I received this from the revelation of Jesus Christ. Direct. So, mauna siya, nganong ang Bible is not man-made. Testimony ni, written, buhi pa itong mga nakakita kay Jesus. Naan na ni. Wala may
rating nga ningon nga bakat na katong una nga panahon. Wala. Mao na siya nga ang Bible is the Word of God. And the Gospel, mao na yung importante nga kabaluta. Kabaluta ba unsa ng Gospel? Kung saan pag-summarize sa Gospel, actually, gisummarize ni Apostle Paul ang Gospel. Kaya nireklamo man siya, tingala ko sa inyo, lahi naman ninyong tinuuan ron. So ato sang tanawon ang Gospel. Una na to istoryahan tong unsay nalahi sa ilahang tinuuan. So ang Gospel nasa 1 Corinthians 15, 1-6. Now I would remind you, ingon siya. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand. Na-receive na ba ninyo si Jesus? Mao na ang gospel, si Jesus Christ. Mao na ingon nga, I preached to you, which you received, in which mao po na atong barugan. And by which you are being saved. Ma-receive nimo si Jesus, save ka. Ingon ni Apostle Paul. If you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. Gawas lang, ingon ni Apostle Paul, kung wala din ka nito, nagsimba-simba ka lang. Mao man eh. Kaya na yung mga tao, musimba-simba lang. Abot gani ang kwarta, talimot nagsimba. Moabot gani ang trial, dili na musimba. Pasangin lang ng Ginoo. Anong ikuan man ko ni mo, Lord? Masigin mo ta kong simba. Ay, anak. Dapat, kung naay blessing, pasalamat ta. Pag naay trial, mulig-on ta. Amen? Dili, Lord, sa mani? Ako simba. Ingon diri, if you hold fast to the word I preach to you, unless wala din ka nito. Ang imong purpose nga nung isimba ka kay aron dunay panalangin na ay swerte. Mao nay gituuan nimo, pero dili na mao ang ingon sa Bible na dapat tuuan nato. Our faith should be founded on the gospel of our Lord Jesus Christ. Unsa man na siya? Unsa na? Mo niyo? So, continue. For I delivered to you, verse 3, as of first importance. Mo ni importante? First importance. What I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scripture. Mo ni ang gospel. Si Jesus namatay para sa atong mga sala. In other words ba, gibayran ta. Gipalitan ni Jesus sa iyang dugo. Christ died for our sins according to the Scripture. Gisulat na sa Bible. He died for many. That He was buried, gilubong. That He was raised on the third day, nabanhaw, according to the Scripture. Nagyapon sa Bible. Ingon ni Apostle Paul. And that He appeared to Cephas, kang si Peter ni Simon Peter, then to the 12. Then He appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive. Uwi pa ni sila. Ingon niya Apostle Paul, some have fallen asleep, ang uban patay na. Mo ni ang gospel. Mga igsoon, the gospel is that si Jesus namatay para sa atong sala. Gilubong, nabanhaw, nagpakita. Amen? Amen. Nito mo anak. Amen. Nito mo anak, kamupod. Pag mamatay mo, iniglubong, mabanhaw mo. Mao na siya, gospel, maayong balita. Mabanhaw ta, inig mamatay ta. Mao na siya. Mao man gid na siya. At daghan na kayo karugdugang nga gospel. Pag di ka mabautismo, di ka malangit. O di ka mo speaking in tongues,
di ka malangit. O di ka ma-member ani nga simbahan, di ka malangit. Baka nga. Ang gospel, Christ died for your sins. According to the scripture. Gilubong na banhaw. According to the scripture, unya nagpakita siya. According to, daghang witnesses ba? And if you believe, you will be saved. Amen? Amen. Tanawan ninyo, John 3:36. Sulti sa, basaho na to. Itatanan. Go. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains in him. Ang imong diri, whoever believes in the Son, unsa may imong tuuan kay Jesus? Si Jesus ba namatay? Hindi na banaw mo na imong tuuan. That is the gospel. Kaya nga naman, ang iyang dugo, gibayran na ta niya. Bayad na ta ba? So dili ta dapat makalimot ana, dili ta dapat mawala kanang basic principle of Christianity. Christ died for our sins. So ang ingon din whoever believes in the Son, kung nituo ka, hatagan po kaniya o eternal life. Ilubong ka, mabanhaw ka. Mo na ingon ni Jesus, that's the promise. Wala na na ipakapin. Dapat ani, dapat ana. Wala na. Pakapin na na. Pag naay mo dool sa inyong, kung saan man ang inyong dituan sa, kung saan man ang ginawali sa inyong pastor. The gospel of Jesus Christ. Christ died for our sins. He was buried. He was raised on the third day. And then nagpakita siya. And whoever believes in Him, in the Son, shall have life. Pero sa ingon, who does not believe, the wrath of God remains in him. Ang kapungot sa Ginoo naagyapon sa iya. Kaning dugo ni Jesus, ingon ang John 3:16, para ni Satanan. Pero ang makaabil ani kadto lang ni tuo. Una, inig mag-birthday mo, ay na mong ihaw manok. Padugo. Binuang na. Wala na na. Sa ato pa ang dugo sa manok. Mas labaw pa sa dugo ni Kristo. Masuko si Kristo, ana. That is abomination. Mag-pray lang man ta. Ingon ang Ephesians 3:12. In Him and through faith in Him, we may approach God with confidence, with freedom and confidence. Tungod kay Jesus. Pwede na takampo, Lord our Father. Mao na kung makasala ta, mga ita pasaylo. Dili kay murag pasagna na to ang sala, mag-floating ba? Walay realization. Because mao man ay karon naka-receive na ta kay Jesus. Ingon si Jesus, naluwas na ka. Because you repented of your sins. Timan ina, nituo ka and then you repented of your sins. Nya, karon masipyat ka, pray ka, Lord, forgive me. Mo na 1 John 1:9. If you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive you of your sins and cleanse you from all unrighteousness. Kinsay na i-power nga mulimpyo sa ato? Jesus. Jesus, dili ng dugo sa manok ha? O dugo sa kanang mga unsa ng padugo. Wala na. It's an insult to God. Kung ihaw ka, ihaw lang. Pero ayaw to nga, padugo ko kay pawala sa malas. Mao, hinaunay wrath of God. Huwag ka nito kay Jesus. Ang kapungot sa Diyos na magpabilin sa tao if you do not believe in Jesus. So, totoo ta kay Jesus. Amen? Amen. No na important that the gospel of Jesus Christ is not man-made. Gipredict na, gisulat na, buhi pa tong mga tao nga nakakita. In fact, gi-confirm din na nila nga tinuod na. Apil na ni si Apostle Paul. Second,
So importante ito nga prinsipyo that we need to believe on Jesus and in His gospel. Na wala na ipakapin. Kabalo mo mga God, sa una, the reason nga gisulat ni Apostol Paul kay naa sila'y dikil ni Pedro, ni Apostol kani si Sipas. Ay pag-adto niya dito, tingala siya kang Peter, kani mabasa ninyo ni Drigapon sa Galatians. Mao na iyon ako, basahan ninyo, pag-abot sa balay, tigwapo niya siya nga testimony. Pag-abot dito, si Apostol Peter, niabot man kay si Apostol Paul, ang iyang ginawalihan sa pulong, sa gospel, ang mga Gentiles. Kinsa man ang mga Gentiles? Kita, apil ta diha. Gentiles, pag dili ka Jew, ang tawag sa imo Gentiles. So tanang tao nga dili Jew, Gentiles. Kanang Samaritans na makita na to sa Bible, mistiso na, nangasawa og Jewish, ang katong lain nga tribo, mao nang Samaritan. Mistiso na, dugo gyapon nga Jew, pero mistiso na. Kaya nabi nangasawa mga Jebusites, mga Canaanites, mga Egyptian, pareha to si Juan, sa to nga ang asawa ni Abraham, kana si Ismael. Iya man ang slave na Egyptian na, woman. So, Samaritan na ang tawag ana, naaga po na dugo nga Jew. Pero ang Gentiles, nahigit na. Kita na, mga Pilipino, apil ta diha. Mga laing tribo, nga dili, walay dugo nga Jew. Ang ginapritsa ni Apostle Paul, mga Gentiles, about the blood of Jesus, about the gospel. Mutuo ka, you will be saved. Mao na ginapreach ni Apostle Paul. So pag abot niya dito sa Judea, nagkita sila ni Apostle Peter. Niya pag abot dito, di kaon sila, kauban tong mga Gentile, kaya na ang bata-bata ni Apostle Paul, si Barnabas, kuan man na, Greek man na, dili man na doon. Dala niya dito. Apig sila dito kaon, nangabot man tong grupo ni James, mga Hudiyo. Pag abot, sibat na yun si Peter, nagpalayo na sa ila. Dito nalain si Apostle Paul. Kung sa magkang klase na iyag yung gi-confront. Dili man ana ang gospel of Jesus Christ. Ang gospel of Jesus Christ is by the grace of God. Mao na siya pagsugod kato atong gibasa sa Galatians 6:6 ningon nga, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ. Grasya sa Diyos ba gipatulo ang tagdugo nga dili man ta deserving. Pero apil ta dito, ang ato lang i-receive si Jesus and believe para ma-apil ka. Mao man na. Mo bandi man gyud. Magduda lang gyapon. So karon pag ang kaluwasan, ang concept yun ni Apostle Paul, ug mauna siya ang gospel ni Jesus, is by the grace of God. Grasya sa Diyos. Dili na siya ingon nga it's because of good works. Dili na. Mao na nga iyang gibadlong si Apostle Peter. Ngano man nga i-require man ninyo, gusto nila karon katong grupo nga Christian nga Hudiyo nga na-convert to Christianity, gusto nila ipatuli ang mga Gentiles. Pisot man ang Gentiles sa una. Karon tuli na tanan. Tulion man ka sa doktor. Inikatao ni mo. Tanang tao sa una, ang mga tuli, mga Jew lang na. Mauna siya nga inigira, ilang buwan ng kalaban, pag mayroon ka nga, dili ko Jew, kuhan ko, kauban tap, paghubo, pagtanaw tuli, Jew, patay ka yun. Anak na, ang ilahan na nila, pisot ang dili Jew, tuli ang mga Jew. Mauna karon naglalis, tungod ani ba? Kay gusto ni katong mga Apostle Peter, katong mga Jew, kay puro biyan na Jew, kanang mga disipulo ni Jesus. Si Apostle lang, Jew man po ni si Apostle Paul. Kay mga Hudiyo lagi ang setting ani.
gusto nila karon nga ang tanan nga Gentile nga mutuo kay Jesus ipatuli pod. No to nga ingon ni Apostol Paul, mali man na. Nya na pa na sila ritual nga dapat una mo kaon manghugas. Ang mga Gentile di man pagtanaw kaon kaon o hugas-hugas. Nya hugaw daw na. Nya kaya ingon ni Jesus kaya nga kanang mga butang walay makahugaw sa imong kalan. Kay imong kaunon. Kanang mo gawa sa imong baba kay imo nang gikan sa imong kasing-kasing. So, mo ni say background ani na the gospel of Jesus Christ is not man-made. Kay at times na ay tendency ang tao nga pakapinan. Pakapinan ba? Dapat wala na dugang. You believe, ingon ni Jesus, in the Son of God, you will be saved. Nga naman, because the power of God mo work man na sa imuhang kinabuhi. Ayaw yung una-una nga nabuutan ka, kay naningkamot ka, niya nabuutan ka. Kay kung kaya rin dahil sa tao nga magbinot, ang dili na magpakatao ang Ginoo. Di ba? Mauman ang supigid na argument na. Then Christ died in vain. Kaya naman dahil mo nga magpakabuutan ka. The reason nga naata din ni karon nabuutan ta because of the power of God. Amen? Amen. Ato yun nang i-declare with our mouth na God is the one who made us good by the blood of Jesus. Ni-work na sa ato. It started with our confession that Christ is our Lord and Savior. Oh, naisugod. Okay, go to number 2. Ikaduha nga point na din is do not be deceived by another gospel. Ayaw mo dali og tuo na mo'y mga madumo nga pakapin atong gospel. Adili na kay dapat ang mubaptize gud sa imo kuan kaning ani nga simbahan kayo dili wala na. Napay isa ka doctrine karon nga kani sa Katolik nga doctrine nga once nga gibaptize ka sa bata pa dili na ka dapat i-baptize o usab. Mao man na. Kay naman sa Bible, there is only one baptism. Kunya kay si Jesus, by example, gamay pa siya, gidala siya sa templo. Nga pagdako niya, nagpabaptize po siya kay John. Nga si Jesus may atong Lord and Savior. Kung sa iyang gimo, atong sundon. Amen? Mao to nga, even part sa doctrine sa UCCP, maupo na siya nga pag nabaptize ka na, bisag sa Katolik, dili na kanila i-baptize. Nga pagbasa na ko sa Bible lahi man, kung katumi nagsimba, nag-Bible study ni, ang tanan nga ni-receive kay Jesus, akong gi-rebaptize. Wala inahimo itong pastor, kaya nakasabot naman ang mga gi-Bible studyhan, so namuyog yun, nagpabaptize yun. Sobra 50 katao akong nabaptize dito. Because they believe the truth. All the importante, we know the truth, and the truth will set you free. So kaning do not be deceived by another gospel. Kana laging mga dapat pagdili mo ang inyong mali man ang inyong hangkuan kay Domingo man mo magsimba, dili man Sabado. Dapat Sabado. Ya pakitaan kag verse sa Bible, oh, keep the Sabbath holy. Nanas 10 commandments. Sabbath man. Pero if you read the Word of God, ang salvation, yung ikawala sa gospel. By grace, you are saved through faith. Mao na Ephesians 2, 8 and 9. Pakiplas daw din sa Ephesians 2, 8 and 9. It is the grace of God na luwas ta, pinaagi sa atong pagtuo. It is the gift of God. Huh? Dili nigikan sa atong kagalingon. It is the gift of God. Ang importante ba, paminaw mo, timanin ninyo nga ang atong salvation, gift na sa Ginoo, di na nimo ma-earn. Basahon na to, kita tanan. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves.
It is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Kung abot sa langit, hambog ka. Ako yung nagpahimuhan ng church. Ako yung nag-donate ng pagkaon diya sa family ministries. Kami nagpahimuhan na. No man a tendency, it is by works. So it's not by work. It's by grace of God. And, unsa? Ang imong pagtuo. Mao na siya important ha? Because the moment naman po'y uban nga once saved ka na, wala. Saved na diyo ka. Dili na. Through faith, if you renounce Christ, di na kamutuo kay Jesus. He will blot out your name. Naagad ng word blot out. Nakasulat na in the book of life, pero i-resume na sa Revelation, He will blot out your name from the book of life. Nga naman, wala naman kanito sa iya. Grace of God, humana. Patuluan na tagdugo, mauna ang gospel. Pero kinahanglan, mutuo ka. Faith in the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen? Timanin ninyo ni, memorize ninyo ang ako yung challenge sa inyo. Memorize Ephesians 2:8 and 9. Dili ni siya. Sa ato pagay pastor, malangit tayo ko, bisan bugoy ko. Di man ka mabugoy, kay bag-uhon man ka sa Ginoo. God will change you. Ang uban, dali lang, ang uban, hastang dugaya yun, gahi yun. Mura pag ka ng karne, gani maglata ka. Hurot yung gasol ba? Dugay ni mulatan na ay tao nga mo nana. Pero God will not give up on you. Amen? Dili man mo give up ang Ginoo. Ang importante lang, you continue to believe in Him. Kaya na may uban nga, ma-discourage ba? Wala man gihapon ko, mawala man gihapon. Na lang ko mo padayon ng tuo kay Jesus. Ay, Kaya, i-blot out ka kung anak ka. But if you continue to believe, buyon ka, Lord, tabangay ko, sama ning akong kahintang, Lord, palit man bisag kabalo na ko, wala man, Lord, tabangay ko, ana lang ka kami. Pray. Pray, ana, hantong piangan ka sa Ginoo. Siyaro, di pa naglubo. Ana man na, di Ginoo na kung ginasulti, the wrath of God will be upon you. Pero, mo na ingon ni Jesus na mas maayo pa kung ang imuhang mata nakakos sa imuha o kanang stumble, makakos sa imuha og sin. Di, lugita na, may pag isa ka mata, makasulod kag langit, kaysa duwa ka mata, niya imperno ka. Kung ang imong tiil, ganahan mo atog sabungan, imbis sa simbahan, putla na. Ano na Jesus, mas maayo pa, kung atog kag langit, na isa na tiil, ganahan na ka, kaysa duwa tiil. Imperno ka, mauna siya pasabot. God is actually trying to explain to us in simple terms na masabtan na ito ba? Memorize ninyo para dili mo mawala. Ang grace of God will not work sa inyo the moment you renounce Jesus. Hindi na kamutuo sa iya. But for as long as you believe in Jesus, bisa gamay. Ingon ni Jesus, parehara ka dako sa liso sa kamatis. Nakita mo liso sa kamatis. Dili kamatis ha? Liso niya ba? Mauro man na kadako ang liso sa mustard seed. Para nasabtan na to sa atong setting. For as long as mutuo ka kay Jesus, bisag gamay lang gud. Na kay chance. Amen? Because the grace of God will work in your life. Ona, dili ka lang gud mo gibat. Padayon ka lang. Dili man tanan immediately ma-perfect. Even ang pastor ma-stumble. Bisag kinsa ma-stumble. Unya, di na po diya mo. Huwag kasi pastor rin na numbag man. Imbis apuan ni mo, pastor ni mo, di na yun mo. Kung saan klaseng Kristohano na nga igsuon. Kung na-stumble ang pastor, inyong tadyakan ng tiwas, tabangan, ampuan na to. Kaya na-Istanbul si pastor. Kaniya, importante nga
prinsipyo. Kanang mukuan ta ba when we confront ang mga Christian. Tanaw na to sa 2 Corinthians 13:1 and 2. Ingon ni Apostle Paul, "This is the third time I am coming to you." Iyang giistoryahan na ni ang mga Kristohanon sa usa ka church, house church, Corinthians. Every charge, kung nakay agrabyado ka, every charge must be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Mo na rule sa Christian, dili kay naay mo chismis, buturin ka, ha? O tinuog ka? Adi na. Diya, para din na si pastor. Ayaw. Every charge, ingon niya, must be established by evidence of 2 or 3 witnesses. Na mangyod na conflict, bisag asa ka mo ato sa workplace, sa church. Ano man, lain-lain ba yung tagidakan? Lain-lain tag personality. Even sa atong panimalay, na conflict. Pero ang prinsipyo, ingon niya Apostle Paul, it should be established with evidence. Kamong ginikanan, ayaw ninyo bunali ang inyong anak dritso kay nihilak tong marok nga manghod. May akong gikuhan. Niya siya rin na muna. Bunalan dahil si kuya. Luoy ba ayo? Luoy ba? Daghan anak. Mangutan na ka. Ang sabay na itabo. And then, i-balance mo unsang klaseng discipline ang imong i-apply sa imong mga bata. Mga na siya. I warn those who sinned before, kani mga nasipyat na ba in the church, and all others, I warn them now while absent, as I did when present on my second visit, that if I come again, I will not spare them. Atong basahon sa Bisaya, Brother Day. Kani mga taga Corinto 5. Karon ang ikatulong higayon, atong basahon kita tanan. Go. Karon ang ikatulong higayon, amuanha ako kaninyo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang bisan unsang sumbong, kinahanglan mapamatudan sa 2 o 3 kasaksi. Pasidan-an ko kamong nakasala kaniadto o ang uban usab. Gisulti ko na kini kaniadto sa ikaduha kong pagduaw kaninyo. Apan isulti ko na usab kini karon nga nahilayo ako sa sunod kong pag-anha diha silutan ko gayud kamo. Sabi makasambaan na yun. Normal na siya in a church. We make mistakes. We need to ask forgiveness. If you realize na sipyat ka, ngay tagpasaylo. Kung na ay mawali si pastor nga mayroon ka ako magpigipadunggan ni pastor, wala biyagin ko mag-prepare ng quality sa may akong padunggan. Wala na. When na-ay message and then na-hurt ka, pwede ka mo ato balik sa ako, pastor. Ako matuin mo. Mag-istorya ta. Because ako musulti ko sa ginapasulti ni Lord. Verse naman yung akong gipang-type diri. Huwag mo na yung mga kinsa. But when I am here, the Spirit of God will tell me, mo na isulti ako na isulti. So kung maigo mo, nasakitan mo, ayaw mo pang luod, di na ko mo. Because God is speaking to you. Ana man na siya. Kita ba yung mga Christians, ikuanta ni Lord, i-test sa show us by fire. Mailhan niya kinsa tong kahoy, mailhan niya kinsa tong kanang hay, kanabang sa tawag kana kugon, mailhan niya kinsa butong gold. Isulman sunugon ang gold. Diya na all of us will be tested. So sa ato ang Christians, we have to take care of our relationship. Amen? Mao ni siya ang the gospel nga do not be deceived immediately. Naala istorya yung nana. Ha? Adi na kong simba niya. Bahala na niya. Dain ba niya na? It must be established by 2 or 3 witnesses. If you are at fault, pangayag sorry. Mao bitaw ni nahitabo kang Apostle Paul o kang Apostle Peter. Kay lahi ang interpretation ni Apostle Peter. Kay Hudiyo gid siya kaayo. Si Apostle Paul lahi man ang instruction sa iya ni Lord Jesus Christ. Iyang giingnan. Ayaw pag-anak. Ano mo mang ipatuloy ng mga pisot? O
may labot na sa salvation. Na-realize ni Peter nga tinuod, right? So, giusap nila. Wala na nila gi-require. Mao na siya problem today sa mga churches. Daghan sila requirement. So, like na uban churches, ipanglista imong mga offering, imong tithes, ilista ba? Dapat ani ha, pila na imong sweldo. Dapat 10%. Sa Bible dili man na mao ang ingon ni Jesus, you give unsa na sa heart nimo. Kay God will bless a cheerful giver. Amen? Ana na siya. So pag naay mga relationship sa ato naay istorya dito nga ana biya na diha si Pastor Lee ingon ana si Pastora ana. Ayaw mo immediately ay ana na ko diha ko simba. Unsa may labot sa worship of God sa atong mga activity. In fact, ang gusto sa Ginoo, kitang mga Christians, we need to communicate. Those who are nakasayop, pangayog and then restart with your relationship as a church. Ang ako yung prayer nga, kita tanan ba nga, gidala diri sa Ginoo, dungan po ta when Jesus returns. Kay isa ta ka grupo, anak. Remember, we will reign with Christ. Mao na ginasulti dito sa Bible. We will reign. Mo reign ka kay kung if you do not na may mga maadto sa langit pero pag abot biya dito lain-lain tang assignment. Dapat ang atong church kompleto na ay mo play og instrument, na ay singer, na ay preacher, na ay mo serve, na ay mo worship. Kompleto din na siya. Mao na siyang I believe the Lord mo add up pa sa atong number pero siya ang magdala og tao to worship with Him diri sa ato ang pundok. But again, dili ta mawala sa atong faith, ibutang gid nato kay Jesus Christ. The grace of Jesus Christ plus our faith. Mo na basic, wala na lain pa no katong kaganinan. So 2 Timothy 2:15, ako sa masawa niya. 2 Timothy 2:15. 2 Timothy. Napil ni mo? Do not, do your best, atong basahon kita tanan, go. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has not need to be ashamed, rightly handling the word. Mora na atong part, maningkamot po ta nga we can approach God nga, Lord, salamat Lord ha, kay imo kong gitabangan nga dili ko makasala. Salamat Lord ha, kay imo kong gibag-o. Salamat Lord ha. Mga things nga na ba? Sa una, dili ka pwede kanang mo unsaning mo balibad o birthday kay naiinom. Basta na birthday, nauna inom na ito ko dito. Yan, mahubog. Karon, moingon na ka nga, ayaw na kay, sorry na. Di na ka maibog. Why? Because of the power of God working in you. The things nga can cause you to stumble, timanin ninyo niya, para ni sa ato atanan, the things that will cause you to stumble, ampuin na. Because God will work on it. Ampuin na. Because that is faith. The grace of God will work because you believe on Him. Imo man giampuan. Dili na pasagnan. Wala na ko'y pag-asa. Di na kong simba dito. Wala na. Wala yung kay pag-asa. Nga naman, wala naman kay pagtuo. Where is your faith? Muna ingon ni Jesus, asa naman ang inyong pagtuo? Ingon na ang Bible, without faith, it is impossible to please God. For whoever would draw near to God, kinsa tong magpaduol sa Ginoo, must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Hebrews 11:6. Mao na gusto sa Ginoo. So finally, the third one is glorify God with your faith. So naatay faith. Nituo ta kay Jesus. So may atong himuon.
Nituo ta sa gospel, the grace of God, and then we believe on Jesus. Tanawon na to, are you glorifying God with your faith? Pangutanon na to atong kagalingon na. Tanawon na to sa 2 Corinthians 13, verses 5 to 7. Examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the test. I hope you will find out that we have not failed the test. But we pray to God that you may not do wrong. Not that we may appear to have met the test, but that you may do what is right, though we may seem to have failed. Examine yourself, ingon diri ba? Tanawa daw, tama ba nang imong ang pagtuo nimo karon? Wala ba ka gaduda? So, mo ni siya. Importante na atay self-examination. Ato ning basahon sa Bisaya. Dungan ta ha, akong gikuan sa Bisaya. Kaduhang Korinto 13:5-7. O, dungan ta. Susiha o hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo. Gawas ko na pakyas gayon kamo. Masaligon ako nga masayra ninyo nga wala kami mapakyas. Nagampo kami sa Dios nga dili ninyo buhaton ang sayo. Dili aron pagpakita nga ginampos kami, kung dili nga buhaton unta ninyo ang matarong bisan pa kung kami daw nangapakyas. Ang nagsulat ani si Apostol Paul. Ingon niya, even if I fail, kung na ako'y sipyat, padayon mo. Ang churches mong karon pagtagat sa pastor, wala, ayaw na niya. Kung sabi, tao naman gihapon ng pastor. Ampuan ninyo, mao gani ng Christianity, magtinabangay ka, mag-istorya ka, ayaw ninyo isipa nga, mo na ingon ni Apostol Paul, kung kami mapakyas, at least kamo nagpadayon. Mao ni siya ang text sa atong mensahe karon about our faith, putting our faith in the gospel of our Lord Jesus Christ. So ayaw ninyo kalimti, ang number 1 is the gospel of Jesus Christ is not man-made. Gikan gid ni sa Ginoo niya. Dili ta dapat ma-deceive easily by other gospel. And third one, let us glorify God by our faith. Amen? Ato nintimanan mga igsoon. This morning, before ta maghatag sa atong closing song, akong tawagon si Dr. Simon, mugip siya sa iyang testimony to glorify God sa iyang pagtuo. Okay. Wali po na ini. Sige. So, may buntag sa tanan, no? May buntag sa tanan? Kung mayo ko, God is good, mayo mo all the time. Tapos mayo all the time, mayo mo God is good. God is good? All the time. All the time? God is good. So, karon ako diri karon no, para maghatag sa akong testimony, sa akong journey, sa akong pagpasar sa board exam. So, before na ko i-share akong testimony, na ako gusto ipa-flash kay Brother David nga memory verse. So, mo ni siya makita sa Psalms 55 verse 22. Nakabutang diri, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. So, unsa may pasabot ani nga mensahe? So, at first, kani cast your cares on the Lord, unsa may pasabot ani? So, kita, kung natay mga problems, natay mga worries, natay mga challenges, doon dito sa Ginoo.
We pray to God, i-approach kita kay God, and i-surrender everything. Nani siya kadugtong, and, sa may ingon, sunod, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. So, kung doon ta sa Ginoo, i-sustain yun ta niya. Surrender to problem, Lord, na ko problema, Lord, na ko challenges. Kay naman ko mapansin nga ubang tao na if may problem, instead mag-pray sila or go doon sa Ginoo, so may buhaton nila. Mag-inomino, diba? Mag-inomino, magluya-luya. So dapat dili ingana. So karon i-share na ko akong journey sa pagkapasa sa Comedtech, sa akong pagka-medicine, pagka-doctor. Akong journey, dili dili siya easy no, kay tong last year naman ko sa Cebu nag-review. Dito ko nag-review. Ay, may picture. Dito ko nag-review. 3 months ko dito nag-review. Then, kanang 3 months na review, dapat na dyan kayo discipline. Alas 5, mamata na ka. Alas 5, mag-pray, mag-meditate ka, mag-andam ka sumpa ka, or kay pagka 7, study na ka. Hatod gabi na siya. Imo pahulay ra jud kay mukaon. Kung matulog juga kay makonsensya juga, kaya dagana nag-study ano, tas nagtulog-tulog ra ko, mapagsak, medyo ko ani. So, yung akong journey dito sa Cebu, grabe akong sacrifice ba. Naglayo ko sa akong family, sa akong loved ones. Dito dyan ko para makakonsentrate. Pero nahitabo. Katulad board exam ako dito sa Cebu. Pag umanon ako board exam, niuli na ako diri sa Davao, kaya diri mi nagpaabot sa resulta. So, pauban na akong family. So, una day na nigawas ng resulta sa board exam, gipangita na mo akong name sa list of passers. Wala may narumal. Katulad tayo, akong gibat kay sakit jud kayo, nakana jud naka-question jud ko kay Lord na Lord, ano ni nahitabo Lord nga naga-pray ako sa imo, grabe mo akong study, grabe akong effort. Ano ba? Gibuhat man akong tanan pero nga nahitabo man jud ni Lord. Grabe jud akong study man pag-abot sa kanang board exam. Asa rin na pangutan, asa rin lagi ko oy. Nakana jud ko ba? Oto pagka katulad adlaw nga nigawas ang list of passers, wala akong pangalan, wala jud ko katulog. Nag-chat ko kay Ben, ako bata pa ka Babe. Wala naman siya nag-reply. Natod na alas 3 na dito sa kadlawon. Grabe dyan, wala akong kahilak pero bukat dyan akong paminaw. Heavy dyan kayo akong ano, heart. Broken dyan kayo ko, kasi broken hearted dyan kayo ko. Nakano ko na, Lord, wala mo kaya mas today, ikaw raman dyan. Ako na, dili dyan ko ni makaya Lord no, kung wala ka. I pray the Lord na isustain ko ni mo sa akong journey kay alangan magpaluya-luya ta. Manapatay, gusto dyan ako ma-doctor, so mutake na po board exam. Kato dyan na gabi yan, duga dyan ko nag-story kay Lord. Kadlawa na, siguro akong pray. Nabugat dyan akong paminaw. Man, happy pa ko kay naminaw ra po si Lord. Pagkaugma ato, amazing siya kay alas 3 na dito sa kadlawa, nag-pray ko kay Lord. Pero pagkaugma, gipukaw ko nila na, Paul, basketball ta. Kaya wala ko itulog, masakit yung heart. Pero pagmata na ko ato kay, amazing siya kay, refreshing jud kay sa akong paminaw ba nga. Akong mentally, physically, emotionally, na-refresh lang ko. Karang, di ka makubagsak, pero nga naman ko na-feel. Thank you, kay Lord. Kabalo dyan ko ka, if dili ko mo pray, di ko mo doon sa Ginoo, wala ko broken-hearted ko, magluya-luya dyan ko. Ingana dyan akong approach na to na time. Sige dyan ko po sa Ginoo everyday, kay kung dili dyan ko mo po, kabalo dyan ko na eventually mo breakdown dyan ko. So karon, motong akong verse, ibalik itong verse kanina, Eric. Kani cast your cares on the Lord. Kani siya na verse, very powerful dyan siya. Mo dyan na akong ginahold na verse sa akong journey sa akong pagka-doktor. Kaya tinuod dyan eh. The moment kung ampo ka sa Ginoo, the moment ka namudol siya ka, di na dyan ka matandog. Oh? And He will never let the righteous be shaken. Di dyan ka matandog, di dyan siya ma-shake. Ikaw ni Lord, He will sustain you. Katulatan, gisustain ko ni Lord. Even though wala pa ko nakapasa, pero kana dyan ang promise ni Lord na if mudol ka siya, He will sustain you. You will never be shaken. Basta doon dyan ka sa Ginoo. Amen dyan na siya, amen. Man, karon, nag-take na ba ko? Ako na, take na ba ko Lord? Kay, gusto mo ko ma-doktor dyan ko. Kay pag kami, kaston maminivel. Nakaisip dyan ko na, Lord, di mo ko gusto Lord na pagkaston minivel na congratulations, Simon. Bawi rasas. Sunod board exam. Ana, di ko gusto na mabagsak ko ba? Murag positive o negative ko siya pag-greet sa pasal. Kuna Lord, di ko gusto Lord. Naguna-una dyan ko na what if mabagsak na po ko mag-take o karong this April ba? Naguna-una dyan ko na
Lord, di na ko kaya nga if magkasal mi ni Bel, dito ra ko sa dorm niya na mahimo ra ko niya buhi. Di siguro gusto anak nga si Bel, maluoy ko kay Bel, nasyari mong trabaho, manako ra nara ko sa dorm, anak, ga-review. Warang unfair kay sa sayang part, wala. Ako dito itong gi-apo, i-flash ko ng second verse, pwede. So kani siya nga, katong Matthew 7:7. Ay, wait lang. Katong sa Matthew 7:7, butang mo. Sa Matthew 7:7, gingon dito na ask. Familiar mo na ano? Makanya siya. Kagutan dire, ask and it will be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Kani siya nga verse, balik-balik di ko ni makita kung sukad bata pa, mga Sunday school, kabuto na di ko na. Pero kayo na moment of time na nag-review ko, di rin ako nag-review ha, para sa April ng board exam katong second, nag-review ko, nag-meditate ko, nakita ko nila siya impact ba? Ako na, Lord, di naman sa imuhang word. Ako yung ginayon si Lord na, Lord, di ko na ask and it will be given. Pangayon dyan yung gusto sa Ginoo, ihatag dyan na niya. Mo dyan akong bahala kay Lord, kada Lord, di nga dyan yung una sa imong word. Balik-balik dyan akong prayer nga, Lord, have mercy, Lord, maluwi dyan ka, ipapasa na dyan ko, Lord, kay gusto na dyan ko magtrabaho, gusto po ko maka-help sa akong parents, o gusto na po ko magbinya na dyan yung bell. Man, itong April 7, muna first day sa akong board exam, diri. Mo itong last Sunday katong giprayan ko ninyo, birthday ko na siya, man first day na sa board exam. Ako na, Lord, ihatag na dyan ni Lord, kay birthday ko ni Pedro, Lord, i-sustain ko ni mo. Makato na time, pag uman sa first day na board exam, niuli ko diri. Tag-listen man dyan ko, listen dyan kayo, man gusto na ko itago akong nang ba namin, ding, pero man ang board exam, gusto ko ba naman, pagpangutaran ni Mami, boy, kamusta man yung board exam? Ako na, di man dyan akong patago, ako listen kayo na. Karena akong now, kay naluya dyan ko ba man, ingato gyapon mo rin may flashback sa utak na hote mabagsak na po ako lisod kay may sila di gistorya jud ko rin na ato man ang giampuan Paul i-commit ang nasa Ginoo katong pakingon ni daddy kay thank you Lord mo kung gi-remind ka na adyo ka actually nako ato sa guest room wala ni solo ako pag guman na to pagabot wala na akong ipakita kay mami daddy nga nihilak ko si Vera kita ako tong giampuan di ba nakahilak jud ko na lisod jud ko bel sa board exam. Pero sige lang, ato lang i-commit kay Lord. So, karon katong Thursday lang, no? Nigawas ang resulta. Huwag yung kung ginisaba kay Mami Daddy nga. Nigawas sa Thursday, nigawas. Kaya ko gusto mag-goal sila. So, sa grasya sa Ginoo, no? Sa kanang-love sa Ginoo, paggawas sa list of pastors, pagkita dyan na rumal. Huwag yung kasamusong gibatay, nakaluksod yung sa kanipay. Nako sa roas sa ito na time eh. Lord, thank you Lord, nakapasad yung ko. Manakita na ko si Bel, ayaw kami ni Bel. Nidagan ko kay Bel, tingala si Bel, abi niya, giwukot kong kawatan na unsa. Nidagan ko siya, ako na, babe, nakapasahod na lang pangalan ka ng praise the Lord, kay siya. Amazing kay si Lord. How He works in our lives yun siya. Nadyo perfect timing si Lord para sa tuang. Then, kanisa kabuutan sa Ginoo, no, sa ako ang life, sa ako ang family pod, na ko announcement na i-make sa inyo once makabuhat na ko, once makauman ako off-taking every Sunday na ako'y free, magpa-free check-up po sa dire sa family ministry. Kauban si Bel, akong assistant, DOH pa siya, so siya akong secretary. Modyo na ang conviction, giyatan ni Lord sa kung ano na, modyo na akong giyatan kay Lord as return sa iyang tabang. Kaulo ko kulang po na, pero to God be the glory, Jud. Thank you kay Satanas sa inyong prayers, family ministry, sa akong parents, kay Nadi o Mami. Grabe Jud ang miracle. Thank you kay Lord Jesus. Amen. Ito example sa glorify God with your faith. Nagsaabi na itong lisod, difficult, pero di lang kita mawadan o faith. Amen? Praise God, no? Hallelujah. Congratulations. My son, mauna ni Pastor Dr. Simon Paul Romal. Appeal man siya sa pulpit, akan ni mahimo ni Pastor Paul. Praise God, no? Hallelujah. So this time, let us all stand for our response, no? Song of response. Salamat sa Ginoo sa tanan niya tayo.
ug sayuta ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Sa langit o sa yuta ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, tatus kang day kunong simbahon halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Dumugo himaya sa langit o sa yuta ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, tagus kang day kunong simbahon halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, tapos kang day kunong simbahon halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan, tagus kang day kunong simbahon halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Thank you, Jesus. Thank you. Praise God. Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, salamat Lord sa imong mensahe karong adlaw, that our faith must be put in your gospel, Lord, sa maayong balita na ikaw nagpakamatay para sa among sala, ilubong, nabanhaw o nagpakita. Lord, mauni ang imong grasya. Tabangi kami, Lord, nga dili mi matarog sa among pagtuo diha kanimo. Kaya ang among kaluwasan naa sa imong grasya o ubanan sa among pagtuo. Ang pagtuo, Lord, aduna ni bunga. Ang bunga, Lord, mao ang kinabuhi nga
abundant life diri sa kalibutan ug eternal life uban diha sa imo sa langit. Akong ginapray, Father, ang among mga young people ana dinhi. It is our prayer, Lord, na sila makahuman po sa ilahang mga desires in their hearts. Si Pia, si Pritz, si Sophia, si Kaina, sila Princess, uban pa, Lord, ang mga young people ana dinhi sa amo. Ako ma-memorize. I pray nakita man nimo sila. I pray na sila, Lord, makahuman sa ilang pag-eskwela, makahuman sa ilang mga ginapangandoy sa kinabuhi. Dili ma-discourage, Lord. Sama sa testimony ni Doc Simon, sakit nga wala siya kapasar sa first take, apan sa ikaduha, Lord, di mo siyang gitabangan. So we give glory and honor to you. Kami tanan na ami din hoping o God nga tabangan minimo ang mga ginikanan na makasupport sa ilang mga anak na makapanguman po sila sa ilahang mga eskwela. I pray, Lord, na sila na imong successful sa ilang kinabuhi, dili nila sayangan ang panahon, but musalig sila diha kanimo. Salamat, Lord, sa imong kaayo. Salamat, Lord, sa imong mga panalangin, and we continue to pray to you, Lord, for more blessings to come. Tagi silang mayong paglawas. And as we depart from this place, we ask, O God, for your protection, guidance. Thank you for everything. And now the Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace, now and always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning. God bless you. Merienda ta.